Magandang araw sa ating lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially dito sa nangyaring impeachment trial kung saan ginisa nga ng mabuti ni Kiko Pangilinan itong si Mr. Ortonio na Assistant of the Chief of Staff of Vice President Sara Duterte. So isa yan sa mga tatalakayin natin at ang pagsagot ng mga kongresista kay Senator Robin Padilla at ng Palasyo. Kino-question nila dahil hindi naman daw bayani si VP Sara, bakit ginagamit ni Senator Robin Padilla ang paghahalin tulad sa mga bayani patungo kay VP Sara. Kaya nagbigay ng mga komentong matitindi. Yan ang tatalakayin natin kung meron ba talagang basihan yung mga pinagsasasabi nila kay Senator Robin Padilla. So umpisahan natin sa video ni Kiko Pangilinan. Ayan, pag-aralan natin ito mabuti. Good morning, sir. Yes. Pwede nyo bang ipaliwanag yung naging proseso, no? Dahil base sa testimonya ni Acosta, ni Ginang Acosta at sa inyo, yung testimonya nyo. From December 2022 to September 2023 at So kung titignan natin yung cover ng confidential fund ni VP Sara is mahabang panahon, 'di ba? From December 2022 to September 2023. Ibig sabihin, marami siyang activities na nakoberan talaga ng confidential fund. Paano naman natin nasabi naging successful? Kasi walang nangyaring masama eh. Nakapag-conduct sila ng surveillance sa bawat activities ni VP Sara. Nakapag-gather sila ng information coming from intel community nila, galing sa mga informant nila, sa mga agent nila sa baba. Kasi yun naman talaga inaagapan dyan kung bakit merong confidential fund. Yan ang inaagapan dyan, yung walang mangyaring masama kay VP Sara at sa mga taong dadalo at sa mga VIP. 'Di ba? Yan ang purpose niyan. total of 122 million pesos in cash was distributed to perhaps hundreds of informants. So, napakaraming informants na binigyan, 'di ba? Marami, 100 plus eh. Teka, baka mamaya isang location lang 'yan. Nakita natin sa papel kung ilang areas ang cover noon. Kung bakit ganun kalaki yung ibinibigay sa informants, 100,000 kino-question nila para sa isang informant eh. O sabihin na natin sa loob ng isang informant dito sa location na to, 111 location eh. Tas meron pa tayo nakitang 132 location. So, yung informant na yon, alangan naman kabisado niya lahat yon. Syempre magtatanong rin yon. Yung informant na yon, meron pa siyang informant sa ground mismo. Ganun ang tamang pagbabato ng information eh. Maaring siya lang yung nakapront isang tao. Pero in the ground, marami yan. Biro mo, 111 areas ang covered nung 122 million confidential fund para sa mga activities ni VP Sara. Paano mo sasabihin meron nangyaring corruption dyan? 'Di ba? So, pagpatuloy natin. After doing surveillance work, was given rewards and they purchased medicines. Tama po? Based on the information that was shared to me by the security officers. That's correct. Yun yung nangyari. Based on the information, sir. Bakit gamot? Would you know? Sir, I would not know, sir, but although based on the information that was shared to me by the security officer, those were parang yun po yung representation or yun daw po yung inilapit ng mga informants or agents that they needed at the time. Oh, ganito yan eh. Ayun naman pala sinabi kung bakit gamot, 'di ba? Bakit gamot? Di nasagot na. Yun pala ang nilapit ng mga agent, ng mga informant na yun ang pangangailangan ng mga tao, 'di ba? Ibig sabihin, sinabi sa kanila na ganito ang kailangan namin. Ang pangako ng gobyerno, sige, bibigyan namin kayo ng pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Basta legit yung information na magiging safe ang vice presidente sa kanyang activity at yung mga taong dadalo. 'Di ba? Maliwanag yung usapan eh. Alangan naman ang provide ng OBP is gamot talaga. 'Di ba nga practical tayo? Katulad niyan, ang gobyerno nagbibigay ng ayuda. O 'di ba pera ang binibigay? Alam natin na ang pangangailangan ng taong bayan pagkain. Bakit hindi pagkain ang ibigay? Pero bakit pera? Kasi mas practical ang gobyerno. Na pera ang kailangan ng tao para siya nabibili kung ano kailangan niya. Pagkakasyahin niya 'yon. Lalo-lalo na nung pandemya. Alam natin na ang kailangan ng taong bayan is pagkain. Pero bakit nagbibigay ng ayuda na 10,000? Meron pa ang local government, 'di ba? Meron pa ang government na 2,000 o 3,000. Kasi nga practical ang gobyerno. Para kasing ang ginagawa nyo, gusto nyo mangyari kapag gamot ang hinihiling, gamot ang ibibigay. So parang hinawakan nyo sa leeg ang informant, pinigilan nyo sila sa mga gusto pa nilang bilhin. 'Di ba? Ganun kasimple 'yun eh. Kaya wag nyong ipipilit na meron tayong gamot diyan sa DOH. Natural may gamot diyan. Pero hindi yan ang hinihiling. Hindi yan ang request ng informant. Ang request ng informant yung pambili
Sa madalit salita. Kaya ang pangako ng gobyerno, bibigyan namin kayong pambili basta babatuhan nyo kami ng legit na information para sa safety ng Vice Presidente. Ganon kasimple. Bilang reward. Yes, as a Pero form- pera ang binigay, sabi ninyo, no? Yes, sir. Pero hindi nyo alam kung talagang gamot ang binili. Wala ka na dun. Basta binigay mo yung pera, labas ka na dun. 'Di ba? Yun ang usapan, bibigyan mo ng pambili. Binigay sa iyo yung kailangan mo o gobyerno ka, binigay ko sa iyo kailangan mo, ibibigay mo sa akin yung kailangan ko, yung pambili ko. O paano kung sabihin naman nung tao na bibili ako ng gamot at pagkain at iba pa? Paano yung iba pa dun? Kokontrolin mo ba sila? Kung ano bibili nila, aalamin mo pa ba yun? Hindi mo na pera yun. Binigay mo na yung pera na yun eh. Hindi mo na pag-aari yun. Once na nirelease mo yung pera, hindi na property ng gobyerno yun. Property na nung taong pinagbigyan mo yun. Kasi ibinigay niya sa'yo eh. Trade nga, di ba? Nag-trade kayo. Trade niya yung information sa'yo kapalit ng pera para sa sarili niyang pangangailangan. Ano yung gusto niyo? Binigay niyo na yung pera, papakialaman niyo pa kung kanino yung gagastusin yung pera, kung ibibili ba talaga ng gamot, pagkain, etc. Hinahawakan niyo sa leeg yung informant. Di ba? Common sense lang yan eh. Ganun kasimple. Hahawakan nyo sa leeg yung informant. Iba mamaya, hindi kayo batuan ng legit na information yan. Pwede nagkanda, kanda loko-loko yung operation, yung activities ng OBP. Di ba? I would have no idea, sir, on the implementation. Palibasa itong mga senator judge na to, pati prosecution, hindi nila naranasan tumapak sa ground. Hindi nila alam kung paano i-operate yung mga operation na delikado. Wala silang idea. Hindi sila nagko-consult sa mga batikan na sundalo kung talaga bang ganito ang ginagawa, kung talaga bang ganyan. Sa madalit salita, hindi nila inaaral kung ano yung iniimbestigahan nila. Basta sila nag-chow. Makapag-comment lang dito, magmukhang matalino sa harapan ng taong bayan. 'Di ba? Napapansin nyo ba? Kasi alam nyo para sa akin, kung nag-consult to sa mga military personnel, sa mga veterano, hindi ganito ang takbo ng pagdinig ng impeachment. Hindi ganyan ang takbo. Kita mo, nagpahayag sila chika na handa siyang tumistigo diyan sa pagdinig ng impeachment trial, pero bakit hindi siya ini-invite? Kasi natatakot sila sa maaaring sabihin nila chika. Ganun kasimple. Kasi kaya silang sagutin nila chika eh. Bakit etong dalawa ginigisa nila? Wala naman talagang alam yan. Walang proper knowledge yan dun sa ground. Pinaiyak pa nila isa, sinabihan nila stupido. Eto rin, nabihan nilang tatanga-tanga. Anong alam niya mga yan? Sundalo ba yan? 'Di ba? Ganun kasimple. Alam nyo, binubulag kasi ang taong bayan. Yun ang main purpose nito. Pinalalabas na may itinatago. So ngayon, gusto naman ilabas nila chika kung ano yung tinatago, ayaw nila. Alam nyo kung bakit? Kasi le-lecturean sila dyan nila chika eh. Sasabihin sa kanila yan kung bakit hindi pwedeng ilabas. 'Di ba? Iniipit nila to. Pero yung gusto magsalita, yung mismong humahawak o expert sa ground na humawak ng pondo, ayaw nila imbitahan. Biro mo kahipokritohan niyang ginagawa nila sa impeachment. Baka raw magulo, sabi ni Attorney Chua. Baka raw magulo ang impeachment. Magiging mas malinaw nga kung iimbitahan sila chika eh. Para malaman natin kung talagang nagsasabi kayo ng totoo. Doon natin malalaman kung minakawan talaga nangyari. 'Di ba? Kasi kung papakita nyo sa taong bayan na mukha kayong matalino without consulting the expert, dito pa lang common sense lang ginagamit natin eh. Palpak na kayo eh. Doon pa lang sa pag-invite kila chika, sablay na kayo. Bakit di nyo imbitan? Siya gumastos ng pera. Pagdating naman dito sa investigasyon nyo, sinagot na kayo ni Ortonio. Yun ang hiling. Pambili. Hindi mismong gamot, yung pambili ang hinihiling. Para mabudget nung mismong informant yung pera niya na pinagpalit niya doon sa informasyon. Pinag-trade niya. 'Di ba? Ikaw ba papayag ka na nakipagpalit ako sa yung cellphone pero tatanungin ko pa rin kung anong ginagawa mo sa cellphone ko dati? Siyempre hindi na, sa'yo na yun eh. Ganun kasimple yung logic, 'di ba? Sir. Dahil walang resibo. Acknowledgement receipt meron. Acknowledgement receipt, sir. You were head of the BA, the BAC, Bids and Awards. Bids and awards. So committee, familiar sir. ka, pagka regular purchases, dapat may bidding ang medicines. Correct, sir. Tandaan nyo, ito ay hindi mga kumpanya. Sa pag-purchase ng information, hindi ang company. Individuals yan. 'Di ba? Paano ka makakapag-purchase ng information kung magbababa ka ng kondisyon? Anong ibig kong sabihin sa kondisyon na hahawakan mo sa leeg yung tao? Kailangan sa gantong panahon, meron na. O ganto bibigay ko sa iyo, hanggang dito lang Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kasi kung ano yung kahinaan niya, pangangailangan niya sa ganun, dun mo siya ooperan. Hindi to para sa
sa bidding na gamot ang kailangan, gamot ang ibibig. Hindi. Practically, 'di ba? Street smart ka dapat kapag ka gusto mo makakuha ng information sa ground. Di ba? Yes, sir. So, kung yun ang pinaliwanag sa'yo, sa loob ng 9 na buwan, hindi mo ba tinanong o hindi mo ba sinita na dapat pagka medicines, dapat bidding? Kasi ako ang head ng Bids and Awards. Alam ko yan eh. Proud na proud siya, no? Alam ko yan eh. 'Di ba? Hindi ikaw ang masusunod, kundi yung informant. Yun ang pinakamalaking katotohanan rito, ah. Real talk to. Hindi ikaw ang masusunod, tandaan mo. Ikaw ang nangangailangan ng information, legit information, ha? Para makontra yung mga magtatangkang magtanim ng bomba sa mga proyekto ni BP Sara. 'Di ba? Na manggugulo, magpapaputok ng barel, ikaw ang nangangailangan ng mga ganong informasyon para hindi matuloy, 'di ba? Tapos babagsakan mo ng kondisyon. Hindi pwede 'yun. Hindi ka uubra sa kalye. Hindi ka uubra sa kalye, hindi ka tatagal, hindi ka makakapag-purchase ng information kundi diktahan mo sila. Ang request ng informant, pambili ng gamot at pagkain. The word pambili, hindi mo titignan yung gamot at pagkain, pambili yung pera ang kailangan. 'Di ba? 'Yun ang request eh. Hindi na pa ba na-gets 'yun? Sinabi na sa kanya harapan. Kasi ang pinapakialaman talaga nila rito yung pera, hindi yung kaligtasan ng tao. Sir, I was only made aware of the concern regarding the medicines and food supplies, sir, when the AOM, when we received the AOM, which was around October of 2023, sir. So that was parang almost 9 months after the 2022 na implementation for the confidential funds. Okay. So, hindi mo alam kung bakit gamot, no? Sinabi lang sa'yo, no? Pero bilang Alam mo ako sinabi ko na sa'yo na yun yung request, dapat naunawaan mo na yun. Ganon kasimple yun, di ba? Bakit hindi mo nauunawaan yun ang request ng informant o ng agent, di ba? Pambili ng gamot at pagkain. Hindi mo titignan yung word na gamot at pagkain, kundi yung pambili ang uunawain mo dahil yun ang main priority nila, yung pera. in charge ng financial services, yun na nga, hindi mo rin talaga alam kung yung 122 million ay gamot ay binili. For that purpose, sir, I would have no personal Yes. knowledge. At sa usapin naman nung supplies, sabi, purchase of supplies. Anong supplies yun? Would you know? I do not know of, I'm not familiar, sir, kung ano po yung mga supplies na So, ni-request. hindi mo rin alam na yung 112 million pesos worth of goods. Anong goods yun? Again, sir, I would have no personal knowledge, sir, on the specifics of the supplies, sir. You know, you Alam mo, halatang halata talagang itong mga senator judge natin, hindi yan nag-consult sa expert. Hindi yan nag-consult sa mga intel community o intel operative. Kasi alam mo, kung nag-consult sila, ipaliliwanag sa'yo. Bibigyan ka ng idea kung paano gumagana ang intel community sa ground. Kung paano ang pasahan ng information sa ground. 'Di ba? Tatanungin mo yung walang alam, ano yung sasagot sa'yo niyan? Sige, kayo, isipin nyo. Sinabi nga nila, hindi po kami expert. Office lang kami, office staff. Wala po kami sa ground. Napakalinaw. Sa madalit salita, hindi kami ang dapat nyong tanungin about dyan kasi wala kaming maibibigay na sagot. 'Di ba? Napakaliwanag nun, nung part na yun. Pero ipapasok niya yung bidding. Dapat alam mo yun, ikaw ang ganto ganyan. Pinag-aaway nila sila chika patito na dapat eto pala nangingelam doon. 'Di ba? Kung confidential nga, ba't ka mangingelam doon? Ang utos sa'yo ng boss mo, eto ang trabaho mo, wag mong papakialaman to, confidential. Pag nangelam ka doon, tapos ka sa boss mo. Bakit mo pinapakialaman yan? Kahit na close ka sa boss mo, ko-questioning ka ng boss mo. Bakit mo pinapakialaman yan? Di mo trabaho yan Expert ka ba dyan? O di napahiya ka pa, nagbida-bida ka doon. Tandaan mo kahit na close sila niyan, ang boss ay boss pa rin. Kung ano sabihin ng boss sa'yo, yun ang susundin mo. Wala kang magagawa. Empleyado ka lang Anong magagawa mo? Sige nga, ganun kasimple. Ang gusto nilang sabihin, magtaksil ka, magsabi ka kahit hindi totoo, wala ngang alam Confidential nga Ibig sabihin, limited lang ang taong pinagkakatiwalaan. Ganon kasimple. You have 2 master's degrees. You're a graduate of Ateneo. Would you consider this usual? As far as sa I mean, now that you know, di ba sabi nga nila, hindsight 2020, vision is always 2020 in hindsight. So ganitong para sa surveillance, binigyan ng gamot na 122 million, yung mga informant, sila na lang daw ang bibili ng gamot. Is this usual in terms of using government funds? And based- you being a BAC? Halatang walang alam to
si Senator Kiko Pangilinan. Usual yan sa ground. Real talk yan. Kasi kung gusto mo makapag-purchase ng information talaga, ibibigay mo kung anong gusto ng informant. Yan ang pinaka-basic na dapat mong malaman kung talagang gusto mong makakuha ng lehitimong impormasyon sa ground. Understanding po, sir, at saka sa pagkakaintindi ko po, sir, it went through the the process that is allowable by law. So it's usual for you. It's usual. That's just my question. Do you find this usual? And you say yes or no. So you find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant, pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, 122 million in a period of 9 months. For you, that's usual. Yun ang request nga ni, 'di ba? Marunong ka pa sa informant, Kiko, 'di ba? Syempre ang informant hihiling niyan. Ganto po gusto ko kasi bibili ako ng gamot, pagkain, pambayad ng upa, pambayad ng ilaw, 'di ba? Alam nga namang ibigay lahat 'yon ng OBP, lahat ng pangangailangan niya kasi lahat 'yung bibili niya eh. Sige nga, ang pangako ng gobyerno, sige, bigyan kita pera, ikaw na bahala. Practical. Ginagawa naman tayong bobo na itong mga to. Hindi marurunong tong mga to, 'di ba? Pumunta naman tayo dito sa naging pahayag ni Auntie Claire. Ayan. Isa pa to eh. Diba? Kino-question nila yung mga naging pahayag ni Robin Hood Padilla. Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund Receipt. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng mga ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Putulin na natin agad si Auntie Claire dito. Ang gusto lang kasing sabihin talaga ni Auntie Claire dito, hindi dapat gumagamit ng alias itong mga katulad nila Mary Grace Piatos kasi hindi naman raw sila lumalaban para sa bayan eh. Yung mga heroes natin, lumaban raw yung para sa bayan. 'Di ba? Totoo naman. Lumaban talaga yung para sa bayan. Saludo tayo doon sa mga nagbuwis ng buhay, sa mga heroes natin. Ang paliwanag kasi ni Robin Hood Padilla rito, Senator Robin, is kaya gumagamit ng alias itong mga contact ng OBP is para maprotektahan nila yung pagkakakilanlan nila at yung pamilya nila. Bakit? Paano ko naman nasabi? Gobyerno naman daw eh. Poprotektahan naman daw sila ng gobyerno. Di ba sa gobyerno meron tayong mole na tinatawag? May mga traidor? Meron tayong mga government official na part of Communist Party of the Philippines. Hindi yan lingid sa ating kaalaman ha. Alam ng lahat ng taong bayan yan. Meron din kasing mga asset ang Communist Party of the Philippines sa loob ng gobyerno. Alam natin yan. Sa loob ng 50 taon, hindi sila makakapag-establish ng kanilang mga asset sa loob ng gobyerno. Imposible yun. 'Di ba? Imposible yun. Kaya nga pinoprotektahan ng OBP ang pagkakakilanlan netong mga taong to. Paano ko naman napatunayan na merong asset o merong mga informants din ang Communist Party? Sino ang mga naghihikayat sa mga estudyante mamundok? Sige, dyan sa school. Kaya kailangan protektahan ang mga lehitimong informant ng gobyerno. Kaya may tinatawag na confidential operation, 'di ba? May tinatawag rin na confidential documents, restricted documents, classified documents. Sa classified documents, nandoon yung mga pangalan ng tao, kung sino-sino yun, 'di ba? Na hindi pwedeng ilabas sa taong bayan at sa gobyerno. Kung niilalabas mo yun, i-declassified mo yun, di nabulgar kung sino-sino yung mga yun. Hahalongkatin naman ngayon yun ng iba't ibang mga rebelde, ng iba't ibang mga komunista. O di pinagahanap yun. Patay. Ang usapan dito hindi pera, tandaan nyo hindi pera usapan dito, kundi buhay ng tao. Real talk yan. Kaya nga natatakot silang imbitahan sila chika dahil mapapangaralan sila Halatang hindi nagko-consult sa mga expert tong mga to Real talk. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos. Kita nyo na, ikinumpara raw ang mga bayani sa tulad ni Mary Grace Piatos. Hindi Hindi ganun ang pagkakasabi ni Senador Robin Padilla. Kung sinabi ni Senador Robin Padilla na itong si Andres Bonifacio, kamukha ng ginagawa ni Mary Grace Piatos, pareho sila. Yun ang pagkukumpara. Ang sinabi ni dito, Robin Hood Padilla
is kaya inililihim yung mga pangalan kasi delikado. Kaya gumamit ng alias. Ang paliwanag niya sa mga bayani, kaya gumamit ng alias ang mga bayani natin para hindi malaman ng government of Spain ang kanilang pagkakakilanlan kasi papatayin sila. Ganon kasimple. Hindi niya sinabing pareho sila na bayani. O, pareho lang ng ginagawa itong mga bayani natin dito kila Mary Grace Piatos eh. Hindi ganon kasi iba sitwasyon noon, iba sitwasyon ngayon. Ngayon, ang kalaban ng mga informant, yung mga taong gobyerno din. Dahil meron ngang mole, 'di ba? Wala tayong tinutukoy kung sino 'di ba? Pero common sense lang 'yan. Almost 50 years na. Hindi ba sila makakapag-establish ng mga tao nila, ng mga informant nila diyan? Imposible 'yun, 'di ba? Ito out of common sense tong sinasabi natin. Totoo to, hindi to basta theory. Totoo to. Andilim, pagong, pusa, at belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases. Yung unang sinabi niya palang fake news na siya na pinagahambing raw yung dalawa kinukumpara daw Fake news na yon real talk yan, fake news na yon, walang ganyang sinabi si Senator Robin. Dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue. Sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga... Alam mo real talk to. Totoong nangyayari to Paano magkakapondo ang mga bayani natin kung hindi sila nangongolekta ng tax? Sige, paano sila makakabili ng armas? Kung hindi nag-sponsor sa kanila ang mga negosyante, kung hindi nagbibigay ang mga magsasaka ng bigas sa kanila, kung hindi sila tinutulungan. O sige, wag na natin idama yung taong bayan, yung mga negosyante. 'Di ba nag-away nga si Paterno pati si Luna? Babagsak raw ang ekonomiya. Paano raw ang mga negosyo nila? Nakasulat 'yun sa kasaysayan natin. Ibig sabihin, nagbibigay sila sa gobyerno ng Pilipinas kay Emilio Aguinaldo ng tax para pondohan ng gobyerno. Tumutulong ng mga informant, informer sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. O, 'di ba? Bayad raw, bayad. Practical ang tao ngayon. Kung may kailangan ka sa akin, kailangan mo serbisyo ko, kailangan mo ko bayaran. Wala nang libre sa panahon ngayon. Lalo na delikado yung information na hinihingi ng gobyerno sa'yo. Ikaw, magbibigay ka ng information, libre lang. Sige nga, 'di ba? Noon, hindi natin hawak ang Pilipinas. Kaya lumalaban ang ating mga heroes para sa bayan. Real. Ngayon, ninanakaw nga ng mga congressman yung pondo ng Pilipinas Tapos pagkakaitan pa nila sa kakarampot na pera, magbibigay ng legit information yung informant, di nila babayaran. Maraming pera gobyerno, ninanakaw lang ng mga congressman. Kita mo yung mga flood control natin, anong nangyari? Naimbestigahan ba? Pinipilit ang ombudsman na paikutin. Ano nangyari? Umikot ba? Ma'am, follow up. May mensahe po ba ang palasyo kay Senator Padilla kaugnay ng kanyang paghahambing sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds? kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi rin po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng pseudonym pero hindi para itago ang bayad. How about po dun sa plano ng COA na amyendahan yung existing rules? Ilan po dun sa tinukoy ng COA, halimbawa, areas sa existing rules na kailangan i-revisit yung acknowledgement receipts dahil dun sa mga identities at paggamit ng aliases? Actually po, kung mapapansin nyo at mababasa nyo mismo yung Joint Memorandum Circular 2015-01, ito naman po ay malinaw. Kung kayo naman po ay susunod sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko para... Alam mo, kasimple-simple lang Kung gusto nyo malaman yung information, yung joint circular na yung palitan nyo at yung confidential fund na yan, tanggalin nyo na. Huwag nyo nang tawaging confidential yan kung gusto nyo rin naman malaman lahat ng information. 'Di ba? Hipokrito nyo rin kasi. Bakit nyo pinangalan ng confidential fund yan kung gusto nyo naman pala malaman
kung ano ang nasa loob niyan. Huwag niyo nang tawaging confidential yan kung uusisain niyo ng uusisain. Kasi kumbaga, nagmumukhaan yung mga tangaan taong bayan na pinaiintindi niyo sa taong bayan confidential to, pero pwedeng alamin ng tao. Bakit pa tinawag na confidential yan? Kung pwede naman pala bulat-latin yan. Ganun kasimple. Pinagmumukha tayong mga engot na ito. Akala nila hindi tayo nakakaintindi ng English. 'Di ba? Porket karamihan sa ating mga kababayan ay mahirap lang, hindi na nakakaintindi ng English, 'di ba? Wala nang utak, ganun. 'Yun ang tingin sa atin ng mga government official 'di ba? Kasimple-simple, kaya nga itinatago ni BP Sara kasi confidential nga, 'di ba? Yung salitang confidential, kapag naunawaan mo 'yon, maintindihan mo kung bakit hindi pwede ilabas. Hindi naman kasalanan ni BP Sara na may confidential na ganyan na word, 'di ba? Buyo, Kasinigang, Ka-Adobo, Marshal Bonifacio. So ito naman yung press briefing ng mga kongresista. Pakinggan natin. Ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a Senator Judge na yun nga po, parang ang dating dinidefend yung paggamit nga ng confidential funds, and even yung prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw ba noon si Senator Ninoy Aquino hindi siya na-assassinate? The word yung kung may confidential funds ba si Ninoy Aquino hindi siya na-assassinate, malaking bagay yun. Kasi kita mo, dahil wala ngang sponsor si Ninoy Aquino, wala siyang confidential funds at wala siyang intel gathering, ano nangyari sa kanya? Nawala, namatay. Kung walang confidential fund yan si BP Sara, walang intel gathering, ano mangyayari kay BP Sara? Ang daming binanggang tao niyan ha. Hindi lang pangkaraniwan tao, mga sindikato, mga grupo, mga rebelde. Alam natin lahat yan. Ikaw, anong gusto mo na alias mo kung sakaling magkaka-alias ka? Ako kasi wala akong confidential. Ganun ba? Hindi, nasagot naman actually, eksakto pag turnover nung time, si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na yes, may alias po si Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So paano, eto kasi parinig na to yung sinasabi nito ni Congressman Parang sinasabi niya hindi raw ginamit sa maayos o maganda yung confidential fund ni BP Sara. Napatunayan ba nila? Hanggang ngayon nga wala sila ebidensya Pinagtutulungan nila yung witness Inaakusahan nila ng stupido, blindly loyalty, mastermind, scam. Minapatunayan ba sila? Hanggang ngayon nakatanga pa rin sila dyan, naghihintay, nagpi-fishing expedition. Wala Yung mga parinig na yan is wala namang katuturan niya kasi alam ng taong bayan na hindi nila kayang pabagsakin si BP Sara dahil wala silang mahanap na ebidensya. Kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon. Then yung pangalawang tanong mo, ano na ulit yun, Haji? Yung parang follow-up niya? Ayun nga po, kung yung mga ganitong types of questions nga po from a Senator Judge, ayun nga, anong niyo doon? Anong take niyo doon sa mga ganong klase ng tanong? Considering na parang dinidefend nga po yung use of confidential funds. Hindi, nasagot din po yan ni Attorney May, no? Na wala pong problema sa aliases or dun sa confidential funds. Basta, nagagamit po ng tama, nasusunod po yung proseso, complete staff work, liquidation. Kung sa umpisa pa lang, pag-request mo hanggang sa financial plan, hanggang sa liquidation, sablay ka na, may problema na talaga. Malaking question mark na. Kaya po sila. Yung kino-question nila yung mga OR. Paano mo nga sasabihin yung pangalan ng informant kung confidential nga? 'Di ba? Pinipilit nyo kasi sa taong bayan na kailangan malaman natin yun. Hindi pwede. Confidential nga. Nagmumukha kayong tanga dyan, nagmumukha kayong mga illiterate dyan na pinipilit nyong malaman yung confidential information. Kaya nga hindi pinaalam sa inyo, 'di ba? Alam nyo kung bakit? Walang tiwala sa inyo. Gano'n kasimple yun. Walang tiwala sa inyo kaya hindi sinasabi sa inyo. Kaya hindi inilalabas sa gobyerno at sa COA. Bakit? Bakit hindi sinasabi sa COA? 'Di ba ang COA may rules sila na hindi nila pwedeng sabihin sa taong bayan. Pero bakit hindi sinasabi sa COA? Ibig sabihin natiktikan na merong tao sa COA, 'di ba? Merong information din na binato kay BP Sara na merong tao diyan sa COA
na hindi mapagkakatiwalaan. Ganun kasimple. Na-flag. Kaya po tayo nandito ngayon sa impeachment. So siguro yung pagtatanong nila ng ganun, baka gusto nila ng fun facts o history lesson o meron silang gustong tumbukin sa Ina-underestimate nila si Senator Robin Padilla pero sa totoo lang mas malawak ang common sense ni Senator Robin Padilla. At logic, real talk yan. nila mga pagtatanong or they're preaching to acquire, siguro po okay lang yun at total nasasagot naman po at nabibigyan naman po ng kalinawan. Kasi madalas po prosecution po ang tinatanong ng ating Senator Judge. Nasasagot naman po ng maayos so wala naman po akong pag-aalala sa part po ng prosecutors. Ako may tanong, ano bang ibig sabihin nun hinahalin tulad Oh, teka, eto na. Si Deng Baksha Queen. nila ang pangalawang pangulo sa isang bayani? Okay, tamo, mali na pagkakaintindi nila. Yung ba? Or balikan natin, ulitin natin. Ang confidential funds ay ginagamit para proteksyonan ang sambayan ng Pilipino against terrorism, drugs, kidnapping, at iba pang karumal-dumal na krimen. O bakit hindi ba part ng sambayan ng Pilipino ang Vice Presidente? High-ranking official ang Vice Presidente. So, kailangan safe ang Vice Presidente at safe ang taong bayan sa pagkakandak niya ng activity niya doon sa area. Sa activity niya ba siya lang ang dadalo? 'Di ba? May mga VIPs din diyan, mga sponsor, 'di ba? May mga community rin na dadalo diyan. Kung si BP Sara lang ang target, si BP Sara kasama ng taong bayan doon sa area na 'yon. Hindi siya ginagamit parang proteksyonan ng isang mataas na opisyal. Iba ang pondo para dyan. So, wag nating ilihis ang usapin dun sa Kaya nga nagsusurveillance eh. Paano nga kung magkasama ang taong bayan at si BP Sara? 'Di ba? Yung logic mo hindi umuubra. 'Di ba, Congresswoman Garin? impeachment trial, ibalik natin dun sa pinag-uusapan. Walang problemang gumamit ng alias because we would like to protect the personalities involved. Pero tila dito, bakit mo gagawa ng isa? Medyo mga bastos pa yung mga pangalan. Isipan mo bastos, ganun ang salita nila sa Bisaya eh. Parang ginawang katawa-tawa, ginawang laro. Pero ang pinakamalaking tanong dito, ano ang naging punto? Because while the informants can have aliases, yung punto dulo, yung output ay hindi pwedeng maging confidential. Ang tanong, saan ba ginamit? Kasi kung confidential yung mga pangalan, alias yung mga pangalan, alangan namang alias. Kapag alias ang output, kung alias ang isang programa, isa lang ang ibig sabihin doon. Ghost ang naging paggastos ng Ito rin, isa rin to, hindi to nag-consult sa mga expert eh. Real talk yan, ang pakialam lang talaga nila dito pera. O, paliwanag natin ulit ha. Kapag ka nagpasa ka ng information sa gobyerno, pwedeng bulat-latin yan ng congresswoman. Pwedeng bulat-latin yan ng mga government official. O sige, sabihin na natin pinagbawalan ng mga congresswoman. Pati mga senador at presidente lang ang pwede magbulat-lat. Paano kapag kami kaibigan si congresswoman na mataas sa COA? O pakicheck nga to, yung pangalang ganto, kung sino-sino yung mga yan. O tapos nabigyan pa ng pera yon. O sabihin na natin hindi niya kaibigan pero nasuhulan niya para silipin yung mga taong yun. O edi tapos na laban. Patay na yung informant. confidential fund. Una, ang problema po dito as explicitly explained by Deputy Speaker Janet Garin, ang usapin po dito ay audit problem. May problema po ang OVP sa sinubmit nilang mga liquidation. At sinabi po nila, inassume nga po ito na Miss Gina Acosta kasi wala nga po talaga siya doon sa ground kung totoo ba na si Miss Ngit-Ngit ay nakakuha ng 200 million worth of confidential funds, hindi niya masabi. Ang assumption niya is confidentiality. That's why si Senator Judge Ping Lacson stood up because knowing him, yung background po niya, nasa investigation po siya, alam po niya kung paano a confidential or intelligence activity are being conducted, and after the success of this activity, meron pong disclassification period where yung security access nitong mga aliases are actually debundled and disclassified for auditing purposes. Pero alam din ni Senator Ping Lacson na kung sino dapat yung nananagot doon sa proyektong yon, sa activity na yon, dapat yun ang pinapatawag. Yun ang kino-question, hindi si SDO, Gina Acosta, pati yan si Ortonio. Pero bakit hindi minungkahi ni Senador Lacson na ipatawag si Colonel La Chica? 'Di ba? Common sense. 'Di ba bakit ayaw niya ipatawag? Oh, ngayon, diyan pa lang questionable na. Kung i-declassified mo pa yon, para saan pa prinotektahan mo yung informant? Ang kalaban nga ng informant, mga tao
tao sa gobyerno eh. Sabihin nyo naman, paano nyo nalaman? Alam namin matagal na. Sa school pa nga alam, nagbe-brainwash na eh. O, bakit pinahihintulutan sa school, hindi pa rin iniimbestigahan kung sino yung mga naghihikayat sa school? Walang nahuhuli. Ibig sabihin, merong mga congresswoman, senador na nagpoprotekta dun sa mga taong yun para makapag-recruit, di ba? Ganun kasimple. Kaya iniingatan ng OBP yung personal information ng informant, di ba? Ginagawa nyo naman kaming bobo dito. Simple-simple ng tanong eh. Simple rin ang sagot. Common sense lang ang sagot yan eh. Gagawin nyo pandahilan si Senator Lacson. Maraming salamat nga pala sa lahat na tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.